Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, tayo ay mapapalad sapagkat tayo tinawag kayo ng ating Panginoon upang magkatipon-tipon, papurihan at pasalamatan siya sa kanyang mga biyayang pinagkakalob sa atin at upang tayo ay patuloy na makapagpasalamat sa mga biyaya ng buhay, ng pananampalataya, ng pamilya, ng pagkakataong ito na tayo ay magkaisa bilang mga anak ng Diyos sa banal na misa. Kaya upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito,
Isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawang mga pagkakasala at mga pagkukulang at hingin natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Excelsis Deo. Bye.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat at pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Hanapin ninyo ang poon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran, at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo patawarin at iligtas sa araw ng kanyang poot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba, nalalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Mga abang ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga ay mapalad, Diyos ang hari. Ang maasahang lagi Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom. May pagkain handa sa nangagugutom. Diyos ang hari ng lahat. Pinalaya niya ang mga nabihan, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi
ay itinataas ang mga hinirang niya'y nililingap. Diyos ang Isinasanggalang ang mga dayuhan sa lupay nila doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulilan, masamang paglakas. Diyos ang Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos Siyon. Diyos ang Mga abang ay mapalang, Diyos ang hari nilang laman. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin niyo ang inyong katayuan nang kayo tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, nakapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turi ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hama, walang halaga, walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang sa halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaari magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki nang may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah.
balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimikhing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Yesu Cristo. Magsiupo po ang lahat. Ang sabi sa isang awitin, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Hep, hep. Tunay nga ba na masaya ang buhay ng isang Kristiyano? At paano natin nasabi na masaya ang buhay Kristiyano? Masaya ba dahil walang problema? Masaya ba dahil sa paglapit natin sa simbahan, tayo nakakatagpo ng maraming kaibigan, maraming kasiyahan, feeling good, magaan sa pakiramdam. Minsan pag pumunta ka pa ng simbahan, lalo pag mga nobenaryo, may mga pakain, may painom. Ito ba ang dahilan ng kasiyahan natin bilang mga Kristiyano? Sa ating pong ebanghelyo ngayon, ipinahayag yung tinatawag nating 8 Beatitudes mula sa ebanghelyo ayon kay San Mateo. Dito lang po natin matatagpuan yan. 8 Beatitudes. Na ang pinakaunang pakahulugan ng Beatitudes ay yung pagiging masaya. Happy are those. Pero yung kasiyahan ay hindi dahil sa mga material na bagay, hindi dahil lamang sa masarap sa pakiramdam, kundi masaya tayo dahil meron tayong Diyos na kinakapitan. At ang katotohanan nito, ang buhay ng Kristiyano ay hindi naman talaga ganoong kasaya. Bakit? Simula pa lamang, ang ipinapakita na kaagad ng ating Panginoong Jesucristo, maging sa simula pa lamang, sa paghahanda pa lamang ng daraanan ng Panginoon, ano ang sinisigaw ni Juan Bautista? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Masaya po ba yun? Parang sa unang pakinig natin, parang malungkot. Di ba kapag dumating na nga, malapit na ang panahon ng Kwaresma. Nagsisimula ng Ash Wednesday, parang nawawala yung tema ng kasiyahan sapagkat kailangan natin magsisi at magbagong buhay. At hindi lang panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang yun. Ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, tunay, masaya, pero bat-bat ng mga tiisin sa buhay. Inaalimura, pinagtatawanan, tinutot siya, hanggang sa umabot, sa siya pinagkanilo, pinako at namatay sa krus.
Ipinakita rin sa buhay ng unang mga Kristiyano, oo, masaya sila. Pero ano yung sa kabilang side ng kanilang kasiyahan bilang mga Kristiyano? Persecution. The first Christians are characterized by persecution. Yung mga unang Kristiyano, pag sinabi natin mga unang Kristiyano, kalimitan, mga martir, pinapatay. Yan yung realidad ng buhay Kristiyano. Oo, masaya, pero hindi feel good. Masaya dahil kasama ko ang Diyos sa kabila ng mga paghihirap na dinaranas ko sa buhay. Yan yung buhay na ipinapakita sa akin. And the Beatitudes, hindi lang basta masaya, nagiging tayong mapalad. Pinagpapala ng Diyos. Bakit? Dahil sa kabila ng kahirapan ng buhay, nananatili tayo kay Kristo. Wala tayong ibang tinatawagan kundi ang Diyos. Kaya nga po tayo, kung tayo pumunta sa simbahan para makahanap lamang na makaramdam lang tayo ng kaalwanan sa buhay, kakamali po tayo. Kung akala natin ang pagiging Katoliko Kristiyano ay wala ka ng problema, nagkakamali kayo. Kaya nga siguro minsan, pagka puro problema, ano nangyayari? Nagtatampo sa Diyos, nagagalit sa Diyos. Pag napatamaan kunwari sa simbahan, na kunwari, general naman minsan sinasabi ng Padre, minsan matatama ako eh. Ayoko na, sakit magsalita ni Padre, ayoko na magsimba. Parang bigat sa kalooban, ayoko na. Mga minamahal ng mga kapatid, hindi kagaanan lamang ng kalooban ang ibinigay sa atin na buhay ng Diyos nang tayo tawagin bilang mga Katoliko Kristiyano, bilang mga Kristiyano, kundi harapin ang bawat pagsubok sa ating buhay. At hinaharap natin ang bawat pagsubok na ito, hindi nag-iisa, kundi kasama natin ang Diyos. At doon tayo nagiging tunay na masaya. Doon nagiging tunay na masaya ang isang Kristiyano. Doon tunay tayo nagiging maligaya. Kaya nga hindi ka tunay na masaya kung ang hinahanap mo lang, praising. Kaya nga, ang daming tumitiwala sa Katoliko Kristiyano. Bakit? Ang daming problema, hindi ako pinapakinggan. Ay buti pa sa sektang ito. Nag-praising kami, nagkantahan kami buong mag-apon, buong magdamag. Amen, amen, hallelujah, praise the Lord. Nagsayawan kami, nagkantahan kami. Ang gaan sa pakaramdam. Hindi tunay na mapalad yun. Ang tunay na mapalad, kung sa kabila ng paghihirap mo, kung sa kabila ng pagluhod mo sa luhurang iyan, at nakatingin ka sa Panginoong Jesucristo habang umiiyak, ay nararamdaman mo yung kanyang pagkalinga sa iyong buhay, mapalad ka. Kaya nga po yun yung pinapakita sa atin. Hindi lang basta sinabi dito, mabubusog ka, matatanggal ang uhaw mo, kakalingangin ka, makikita mo ang Diyos, anak ka ng Diyos, hindi lang basta ganun. Sinasabi dito, mapalad ka kung wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ka kung sa kabila ng iyong pagkagutom at pagkauhaw, inaasahan mo ang Diyos. At ang iyong pagkagutom at pagkauhaw ay ang pagkagutom at pagkauhaw mo sa salita at presensya ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ka lang basta gutom. Hindi ka lang basta uhaw. Nauuhaw ka sa katarungan, nauuhaw ka sa pag-ibig ng Diyos. Nagugutom ka sa pagmamahal ng Diyos. Hinahanap mo ang Diyos sa iyong buhay. Narito ka upang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos kahit alam mo na pagtatawanan ka ng ibang tao. Naaalimurain ka ng ibang tao na hindi ka papansinin ng ibang tao pero ginagawa mo pa rin na ipahayag ang salita ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga ito. Mapalad ka. Kung sa kabila ng mga kaguluhan, ang hangarin mo kapayapaan. Sa kabila ng napakaraming tao umuusik sa'yo, pinupulaan ka, pinagtatawanan ka, sinasaktan ka, inaapi ka, pero ang hangarin mo kapayapaan, pinagdadasal mo sila, mapalad ka. Kaya nga mga minamahal ng mga kapatid,
Hindi lamang kasiyahan ang ibinibigay sa atin, kundi ang ibinibigay sa atin ay ang mismong Panginoong Jesucristo, ang ating mismong Panginoong Diyos na nagsasabing, kasama mo ako, kapiling mo ako, naririto ako sa tabi mo, kasama mo ako sa hirap man o sa kasiyahan ng iyong buhay. Ang mahalaga, nagtitiwala ka, nananatili ka sa Kanya. At doon tunay tayong nagiging masaya. Kaya nga, ang mga tao na kailanman ang inaasahan ay ang pera, ang swerte, ang kung ano-anong mga bagay sa mundong ito, ano nangyayari? Miserable ang buhay. Miserable sapagkat nawawala ang kanilang kinakapitan. Ang tunay na kapalaran, ang tunay na kasiyahan, ang tunay na pagpapala ay nagmumula sa Diyos at hindi kahit saan paman. Kaya mga minamahal ng mga kapatid, hamon sa atin, lalo na ngayong linggong ito, sa buong linggong ito, patuloy natin damhin ang presensya at pagpapala ng Diyos. Harapin natin at huwag natin takbuhan ang mga pagsubok sa buhay. Kaya nga pagsubok, sinusubok tayo ng Diyos. Mananatili ka ba sa akin? At sa ating pananatili, nawa, lalo tayo pagpalain. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang mga pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at hindi nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man kapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato. Namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakit siya sa kalangitan at lumuklok sa kanang amang may kapal. Parito siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukumaan ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon, at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Tinaas ng Diyos ang mga nalulugmok. Lubos ang pananalig natin sa tulong ng maawaing Ama. Kaya ihayag natin ngayon ng mga panalangin bumubukal sa ating mga puso at sa bawat panalangin ng ating tugon. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Upang ang simbahang pandaigdig ay maging sakramento ng habag ng Diyos, habang sinasakluluhan ang mga kalimutan at pinabayaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Upang ang mga leader ng mga bansa ay mauhaw at magutom sa katuwiran, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Upang ang mga walang trabaho at hanap buhay ay makatagpo ng empleyong angkop at sapat para sa mga pangangailangan nila sa bawat araw. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Upang ang mga nasa posisyon ng impluwensya at kapangyarihan ay maging kasangkapan ng Diyos sa pagkilos alang-alang sa kapakanan ng mga kapispan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Upang ang mga kasapi ng pag-ibig sa kapwa at tagapagtaguyod ng responsableng mass media at bulletin Lucentino
at ng programa ng Balikhandog ay patnubayan ng Espiritu Santo sa pagsasabuhay ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang bayang hinirap. Upang ang mga yumaong kasapi ng pag-ibig sa kapwa at sa lahat ng lumisana sa daigdig na ito ay makihati sa mga bunga ng tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan at kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang bayang hinirap. Gayun din isama natin sa ating mga panalangin ng kapayapaan ng kaluluwa ni Mercedita Oliveros. At sa saglit na katahimikan natin itaas sa Diyos ang lahat ng ating mga personal na panalangin at kahilingan. Dakilang Ama, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa mundo. Ang tugon namin sa iyong salita naway maging malalim at wagas, nang sa gayo'y maipakilala namin siya sa lahat ng tao. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at ihanda natin ang pag-aalay. Sa pagbabala
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa pagnaito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming mga pangyarihan, tuling ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesu Kristo, naming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at masahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupunan ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaigaasan, pinagpalang namarito. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad,
at sinabi, "Tanggap ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kayo din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy din sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ni San Pedro Apostol na aming patron, ng iba pang mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mapasalamat
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, sa Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa banal na pakikinabang. At ang aming
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsiupo po sandali. Mangyari pong pumunta sa harap ng altar ang lahat na nagdiriwang ng kanilang kapanganakan. Ngayon din po yung nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal sa simbahan. Gayon din po yung mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. At lahat po ng nagnanais magpabasbas ng religious article para po sa pagbabasbas. Ama namin mapagmahal sa iyo nagmumulang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin basbasan mo ang mga kapatid namin ito na diriwang ng kanilang kaarawan. Magkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, mga ayos na hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at hikain upang ang mga ito ay matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pagkalabing sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Ngayon naman po ay inaanyayahan sa unahan ang nais magkaloob ng tulong para po sa iba't iba pang pagawain ng ating simbahan. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Ibabalik, sinsing, likitan umama. Ibabalik, sinsing, likitan umama. Ay tayo sa Maraming salamat po sa mga naghulog at sa patuloy niyong suporta sa ating parokya, lalo na sa mga pagawain ng ating parokya at lalo na ang ating simbahan. Announcement po sa Lunes, February 2, ay magkakaroon po tayo dito ng misa sa hapon, alas 5 ng hapon. Misa po ito para sa kapiyastahan ng paghahandog sa Panginoon sa templo o Presentation of the Lord.
at dito po binabasbasan ang mga kandila. Ano po? Magpapabasbas po ng mga kandila, babasbasan ng mga kandila na simbolo ng liwanag ni Kristo. Ano? So February 2, Lunes, ay meron po tayong misa dito ng alas 5 ng hapon. Ano po? Yan. At gayon din po ang ating pasasalamat sa ating mga sponsors, sina Johnny and LV Loresto at ang kanilang pamilya. Maraming salamat po. Ating silang palakpakan. At gayon din po, maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pakikisa sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Iyukunin niyo ang inyong ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmumula ng tanang kasiyahan sa buhay, ngayon at magpasa walang hanggan. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba, palakasin ang inyong loob sa pagpapadama niya sa inyo ng pag-ibig niyang walang hanggan. Pasaganain nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang lahat ng inyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa at mapapala. Salamat sa Diyos.